Hello. Siguro sa inyo, since may pagkakataon na wala. Hello. May pagkakataon, ito mahalaga to. Papaalala ko lang, where side mo. Doon sa part ng logistic, kinig kayo, total ikaw, napaalala ko lang to. Dito kayo makakatulong, since kayo kung madalas kayo, Sister Jera, Sister Kim, Brother Patrick, tulungan nyo sila, Simon. Pero siyempre, kung wala sila, at kung papamawala, hindi na, kahit nandito pa mo, hindi ka muna to. Yung programa mo katulad nito, gayahin nyo yun doon sa Manaliti na mayroon kayong reckoning. To give you an example, halimbawa, ganito. Yung format natin, yung sa, nandun naman sa Hong Kong yan. Para mabilis ang paglago, kasi kung share na tayo ng share, pero hindi natin na susundan kung ano yung sitwasyon ng bawat pamilya, bawat individual, matutulad tayo sa traditional. So, halimbawa, exam lang ito, tanungan. Sister Nicole, ano sa emergency Abrahanda nila doon? Ano sa emergency Abrahanda? Sige, kung ano, hindi na nang inabot. Actually, yan yung recording kailangan. Sige tayo. Sinasampor ko lang ha, para makuha nyo. Alam nyo na to, pero kailangan sanayin nyo. EA1? Ilan ang EA1 mo sa loob ng isang linggo? Tayo pa lang. Para tumaas ka pa. Ilan ang EA1 mo sa loob ng isang linggo? Sa isang linggo, nakakailang ka ng EA1? Ilang araw? Bawat araw po. Bawat araw, nakakailan ka, ilang tao ka sa loob ng isang araw? Sa umaga, 10 po. Tapos? Tanghali po, 10 rin. Gabi po. Tapos gabi 10. Doon sa mga gusto ko lang kayong bigyan ng background. Yung binanggit kanina rito ni Brother Henry, pwedeng nakakaintindi yung iba ng doktrina, na may memorya yung doktrina, tama yung doktrina, pero once na ibinunggo mo doon sa ibang denominasyon, hindi na makasagot. Alam niyo kung bakit? Kasi wala itong setup. So itong tinatawag na emergency Abrahanda, pwede palang marami ang member nyo. Kaya kailangan itong emergency Abrahanda. Pwede palang marami ang nakikinig, pero at the end of the day, wala pala silang naiintindihan. Nakuha nyo? Ano ba ikaw, brother? Ang pangalan ng brother na kanina nag-share? Ng Godhead? Ha? Primitivo. Primo. Pwede ka lang ba? Prince. So, yung natutunan mo, alam mo ba, pag may EA ka, to give you an example, ang EA, magtatanong ka sa isa mga end time na malalalim, denominasyon na malalalim. Whether yan ay Abanista. Yung binanggit dito kanina ni Brother Eli, ang pagkakasala natin ay ito. Hindi yung mahina ka, hindi mo abot, kundi yung ayaw mong alamin yung bagay na hindi mo alam. Nakasulat yan, buksan yung Bible nyo, Revelation 2:6. Buksan yung Bible, Revelation 2:6. Buksan yung Revelation 2:6. Lahat magbukas. Tatawag ako eh, hindi nagbukas yung tatawagin ko. Revelation 2:6. O ikaw, Juan, Nicole na, sige ikaw. Revelation 2:6. At paano ang pagkakasalita ng Panginoon? Ngunit ito'y nasa iyo na iyong pinapupuotan. Ang mga gawa ng mga Nicolay na pinapupuotan ko naman. Si Kristo nagsasalita niya, sabi niya, ngunit mayroon ka nito na kinamumuhian mo ang ugali ng Nicolaita. Ang Nicolaita yung saradong isip. Ito pakinggan nyo ito. Di ba pag nag-share kayo sa isang tao at ayaw makinig sa inyo, saradong isip, kay Katoliko yan, kay unbeliever yan, naiinis kayo, di ba? Pero si Kristo mismo yung sabi, mayroon ka dito. Galit ka sa saradong isip, pero may time na sarado rin ang isip mo. Tama, mali? Tama! Tama yun. Yun yung binabanggit ni Brother Eric kanina,
na ang kasalanan talaga ng tao yung pagkasarado ng isip. Kung bukas ang isip mo, gusto mo siyang malaman kahit hindi mo pa alam. Let's say, halimbawa, Brother Franklin, yung alam mo, kung Iglesia ni Cristo ang kausap mo, tuwan-tuwa yan. Pero may kulang sa senior mo kanina, yung indwelling, yung binabanggit niya. Hindi abot ng Iglesia ni Cristo, magkakasundo kayo na si Cristo ay tao. Kung sasagutin kanina dito, na sinabi, lumalaki sa karunungan, sa karunungan, lumalaki sa pangangatawan at sa espiritu. Oo, kasi naging tao yung Diyos. Yan ang katwiran ng Trinitarian at Oneness. Paano sasagutin yan? So, balik tayo. Kaya may EA1 para ito ay kapakumbabaan natin, kahit tayo manggagawa, lalo na sa mga anak natin, na magtatanong tayo doon sa mga taong mas may alam sa atin. Yan ang hindi kayang gawin ng napakaraming tao. Right? So, ibig ko sabihin, hindi ka mangangaral sa EA1, at least akuan nyo, yung emergency Abrahanda, kaya emergency, kailangan to. Dahil maraming church, punong-puno, napupuspos, umaawit, pero tanongin mo tungkol sa Bible, walang alam. Yes. Kaya nga sabi kanina, ang tunay na kasalanan actually yung pagiging sarado mo. Hindi yung bisyoso ka. Pwedeng wala kang bisyo. Tingnan nyo sa Acts 2. Men, magsisi kayo at mga pabautismo. Bisyoso ba yung sinabihan? Hindi. Mga devote, mga relihiyosong tao. Pero bakit sila pinagsisisi? May kamangmangan silang sinasadya nila. Yan yung kailangan natin pagsisihan. Halimbawa, Brother Primo, kaya ko ito, friends, encourage. Itong pwede mong sundan, magiging pangunahin ka rito. Kung mahihina sila, go, magtanong ka kung anong dapat gawin. So, ulitin ko sa iyo, Simon, you have to singil silang lahat. Huwag kang magpabaya, text mo. Tungkulin mo na yan sapagkat tungkulin niya ng papa mo, hindi yan pastor lamang. Kaya niyang gawin yan sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ng mga papangkin. Naintindihan nyo? Yan yung tungkulin natin sa Panginoon, hindi tatay lang ang buhat ng bigat ng gampaning. Diyos, katuwang kayo lahat. Kaya kanina binapakita niyo yung pabasa bahay-bahay, yung in-instruct doon sa umalis. Kawawa yung dalawang bagong tanggap na yan kung di aalagaan niya. Dinedicate, ginastusan, inagkaabalan. Pero yung pala, wala namang nangyayari, kaya kailangan alagaan yun doon at i-re-recon ni Enoch at saka pangunahin mga Nils, si Enoch at saka si Bedrelli. Sisingin ko talaga yan. Masasaya mo lang sa akin yung sila pag walang record. Ngayon, ganito. Yung EA1, makikita mo magiging magpagpakumbaba ka kahit alam mo yung tinuturo niya. Kasi ang karamihan sa mga lalalim magturo, hindi yan magpapaturo sa'yo lalo kung pipitsuri ka lang. Yung mga aral ng Bible School, graduate, si Pastor pala ay galing sa Anchor Bay. Ang Anchor Bay ang may dala ng message dito ni Brother Branham. Sila may dala ng booklet. 1966. Hindi pa nila pinag-uusapan kung ano ang Oneness, kung ano ang Trinity, kung ano ang Arians, kung ano ang Unitarian, kung ano ang Subordinationism. Basta ang pinapahayag lang nila, kaligtasan. Ano yung Pastor Pentecostal sila? Pentecostal ang pagpuri. Ang mga original dyan na si Gaway sa Davao. Kilala niyo tayo? Si Gaway, yung Pastor Gaway sa Davao, sa Buhangin. Galing ang Corbeyan. Si Diaz, Peter Diaz na nasa Valera Aurora, mga galing ang Corbeyan sila. Si Pastor Villagon sa dalawang booklet lang ni Brother Branham ang inabot sa kanya sa Surigao. Binasa niya. Doon siya nabuksan, wala nagturo sa kanya. Booklet lang yung dalawa. Ano yun? Yung Anchor Bay Pastor, isang samahan, di ba? Ano yan? Bible School. Bible School. Oo, napupunta rito sa Pilipinas. So, ulitin ko ha. Kumuna tayo, kapatid. Ito ha, mahalaga to. Yung ginawa ni Brother Eric, wala lang nag-interact eh. Ilagay niya doon sa oras ng alimbawa mga alas 4, tayo doon sa programa ron, na magkakaroon ng interaksyon. Talagang paano yung magtanong sa kanya. Yung tatayo rito na gusto tumayo, ma-obliga rin siya sumugat. Hindi lahat ng pastor at marunong. Kahit siya di Batista, mayroong mag-iisip siya. Ang muna ako, mamaya ko sasagutin. Next Sunday, utang ko sa yan. Yan ang tunay na kapakumbaba, hindi yung sasagot na kagaya ni Eli Soriano, kahit mali na ang sagot, para may maisagot lang. Diyan kung yung babaeng, yung babae na mayroong 12 may tungtong sa
One. Ang sagot niya, hayaan mo at te-telescopehin ko kung ano yun. Para nakasagot ka nun. Galing, nasagot. Hindi siya aamin na hindi ko pa alam yan, pag-aaralan ko pa. Dito sa pulpitong ito, yan ang mararanasan nyo sa lahat ng tatayo dito. Yes. May marami ang tinanggap, pero hindi pa lahat tinatanggap. Diyan papasok yung humility. So balik tayo. Mahalaga to, kayo, Nicole, Jesrin. Huwag kayong gamit, pagpagamit kayo. Yung bigat na nararamdaman niya, akala nyo ba, yung hirap na humility. Pag uubusan ng panahon yung ihahatid, sunod yan, tapos bukas yung alawa, wala na naman. Sagutin nyo rin sa Diyos yan. Hindi yan ang biro. So dito sa EA1, hindi kayo mabuti, hindi kayo magtuturo. Magpapaturo kayo kahit mga sabadistang malalalim. Yung mga topic nilang Daniel 2, Daniel 7. Sa mga tinatawag ng mga Pentecostal. Yes. Kahit anong aral, malalim silang magturo, ayaw magpaturo niyan. Hindi yan magpapaturo sa inyo. Gusto lang nila sila lang magtuturo, tanggapin nyo yan. Makikinabang kayo, magiging stepping stone nyo yung kanilang aral. Yan yung dapat mangyari sa lahat ng iglesia. Hindi kampi-kampi. O attend uwi lang. Number 2. Record nyo to ha. Naka-live yan to sa... 2B. Sino Sister Nicole, nakakailan ka sa 2B mo sa isang araw? 10 rin? Parang hindi pa pala tatanong eh. Ano 2B? Sister Jesray, ano 2B? Baka sabihin mo maasim ang mangga. Ano ang 2B? At, ha? Eh, tama yun. Sikat magkamali ka, walang bayad, kukunin ko lang yung mangga mo. Ano? Mali. Ikaw, ano ang 2B, Sister Kim? Ano ang 2B? 2B. Paturo kay Patrick. Patrick, ano ang 2B? Sige, turo kayo, mag-research kayo. Jezreel, ano ang 2A muna? Ano ang 2A? Ha? Ano ba? Foreigner. Hindi. Mali. Sa labas. Nagkamali ka na. O, kailangan ang dami nga habulin na. Simon. Simon, ano ang 2A? Ituro mo sa kanila yan dito, magpulpito ka lagi. Yung hapon. Pag hindi pa nila alam, may tsagaan mo. Tayo ka. Ano ang 2A? Mga kapatiran. Ang kapatiran po, tas yung tubig sa yung may Bible study. Bible study. Kim, kaya na. Kaya na ang 2B. Bible study. Invite ko Sige, Jen. Ano, kasbahagi yan, yung Bible study. Ikaw, Amalia, ano ang 2B? Yung mga foreigner na malalim. Mainit, malalim. Ano po yung... yung mga kapatiran ko na yung nasa labas na. Alam ang hindi gumagawa rin. Tubi ako pa sir, tubi. Ano, kasi... 2B. Ayan, invite robot. Ano, tapos ano, Okay, kasama yan. Share Okay, live. okay, at least may nakuha ka. Sister Kim, meron na? Si Sister, ano? David. Bible study pa sir, kasama Si Sister Beverly, ano to eh? Kayari. Gawin. Bagsak din, bagsak. Ano po, magtatanong Ha? 2B nga eh. sa mga tagalabas. Tapos mga Tagalabas. Mali. Ano yung tagalabas? Sige, at least. Si Kap, Brother Patrick, hamon. Si David po. Brother, Patrick. tubi sa amin. Tuwi. Tuwi. Tuwi, ano, mga kapatiran yun. Interview ko rin meron. Lahat may interview yan. EA1, 2B. Alam niyo itong mensahe ito, pag ito ang inyong nagawa, taig niyo pa yung nag-aral ng masteral sa Bible School. Isipin mo, ang ini-interview mo, lahat ng uri ng relihiyon, pati yung kung anong maski Muslim, Tuwi, kapatiran yun. walang maililihim sa'yo pag ginawa mo to. So, mamaya, didetay ko ng mabilis yan. Nasa si Mr. Padon? David, ano ang 2A? Tayo ka, lakasan mo para marinig nila, baka tumama ka. May chok? May chok yan, pasok. Ato, pastor, gawin mo. Irregular mo to para pumasok ka sa utak nila. Sige po. Sa'yo, nahirapan ko ng uno, pero 2 round lang, nakuha mo agad eh. Doon. May chok ka, may chok. Meron. Simon, yung chok pati. Pakisulat nyo to ha, pakisulat nyo. Nasa likod. Sisimplify ko. At hindi ito knowledge lang na alam nyo to, kailangan gawin nyo to.
Dito kayo magtulungan. Nasa likod. Mahabag kayo doon sa iba. Kaya tingnan nyo ha, ito, gusto ko kayong pagsabihan. Oras ng gawain ang focus nyo. Nagsiselfone kayo. Sigurado kung hindi sa Diyos yung sineselfone nyo. Dapat nakapost yan. Yung preaching kanina, sino ang nagtaas ang kamay? Sino ang nag-take note kanina? Taas ang kamay. Tapos si Pinos. O, si David, ikaw. Ikaw. Sino nag-post kanina ng preaching? To kinds of knowledge. Sino? Nika. O, tingnan nyo ha. Ano yan? Out? Parang inilagay mo lamang doon sa labas ng bahay yung ginto. Nika. Dapat yan, binigkas ng preacher dito sa pulpito. Dapat lumabas sa Facebook din yan na mabasa ang inyong kaibigan. Amen. Amen. Ganyan kahalaga yung Facebook, yung cellphone. Nakakapagpakain kayo, sinisinop nyo. Hindi naman ako magagalit eh, ganyan lang ang salita. O sige, Chok. Chok na dyan. Nasaan yung Chok? Pakihanap, Patrick. Ando sa likod. So, parang start to swan tayo. Simon, i-master mo to ha, at linggo-linggo. O, sulat nyo. Bahala ka na magawa ng programa. Hello. Bahala ka na magawa ng programa na mula 2 o'clock hanggang 3 o'clock. Yung ginawa alam mo, ginawa ni Brother Eric, ito ang pinakamaganda. Puntahan mo na yun. Hanggang 5, at pwede nyo ubusin hanggang 5 na nagturo siya, huwag mo palusutin. Ito yung turo. Itong 6, ito yung question and answer. Tingnan nyo lang ha. Pag kinwestiyon niya kayo dun sa preaching kanina, ipagpaumahin nyo, baka Hindi kayo baka sa makasagot. exam, 0 kayo kasi hindi kayo nag-take note. Amen. Ano ang nangyari sa pinrich niya? Parang walang kwenta. Tumayo lang siya kayo sa salita, nakaupo kayo riyan. Describe post kagad, describe post. Ako, pati talata, medyo kabisado ko, kaya kaya kong i-share. Pabalik. Pag na-describe post kagad para O, naka-post pa, pinost pa, may nag-post eh. Siya nag-post. Nakita niyo kung paano nasasayang ang mensahe ng Diyos. O, di ba? So dito, kung ito ay gagawin mo, so, Enoch at saka si Beverly, tumulong kayo kahit wala siya. Kahit wala si Brother Menan, basta si Simon, Tuloy lang dito sila. at kayong mga pamangkin, tumulong kayo. Huwag kayong magre-relax. Habang dumadami, mabuti nga konti pa ito. Baka kung marami at puno ito, ma-overwhelm kayo. Puro lang yung palang marami na pag-iiwanan na hindi natututo. Additional. Dapat habang konti pa lamang kayo, lahat kayo, kumbaga, Gideon 300, panlaban lahat. Para pag unti-unting nagpapasok dito ang Diyos ng mga kaluluwa, naaalagaan nyo, lahat kayo, kaya mag-alaga, hindi kayo alagain ng pastor. Katuwang kayo sa ministry. Ay maski mag-doctor na pa ng malalim yan sila, kung hindi masisinod, sayang. Sayang lang. So dito, eto, enjoy na enjoy. Habang yung nagturuan daw si Brother Eric, nag-question and answer siya. Lahat nakakasagot. Di ba natutuwa yung nasa pulpito, parang teacher na nagturo sa eskwelahan? Amen. Sipon nagturo siya ng 1 taon, lahat ng estudyante niya, baksak. Hindi nag-take note, hindi natuto. Ano yan, balik ulit. Eh, hindi na pwede kasi may pababalik, parating na ulit na bagong batch. Bahala na yung kasunod natin. Ganyan ang edukasyon natin ngayon. Sa church, pwedeng ganyan din ang mangyari. Na linggo-linggo may nagpipreach, pero wala palang pakinabang. Walang naintindihan. Taga-ubos lang, taga-butas lang ng upuan. Nakita niyo, parang nakakahiya. Amen. Ako ganito ako magsalita, diretso ako magsalita. Pero nararamdaman ko, hindi kayo napipikon. Batuhin niyo na ako kung napikon kayo. Okay. So ito itong EA, sulat niyo na to. At ikaw, Sister Jo, at kayong mga anak, sulat niyo to. Sulat nyo, Yung EA1, Patrick, Nika, Niki. itong EA1, babalikan ko, ito ay nireveal na ng 2020. Buwan ng Agosto. Ngayon, maglilimang taon na ngayong Agosto, hindi pa naiintindihan ng marami, lalong-lalo na hindi pa rin nagagawa. Ako kaya ko sinasabi ito, buhay ko na to. Nagawa ko na ito nung araw pa, pagpasok ko pa lang dito sa end time. Normal ko nang nagawa ito noon, kaya ko sinasabi. Itong A1, simple lang malalim. Magtatanong ka, i-interview ka, tama ka, Brother Philip. Ay, Patrick. Interview ito,
interview, kahit hindi sa nahihiya yung bata, mismong sarili nating membro sa church, may pride. Hindi dahil sa hiya, mas malalim ang pastor ko sa pastor na yan, di ako magtatanong dyan. Ganyan ang kabringin kahit ng mga member sa church. Totoo hindi? Porque malalim yung pastor mo, pakiramdam mo, malalim ka na eh. Oh, sa Iglesia ni Cristo, porque malaki ang church, nila akala nila, yun ang kaligtasan, malaki ang church at marami sila. Ganyan. Dito sa malalim, ito ay mga taga-labas. Taga-labas. Mga foreigner. Pwedeng foreigner, pwedeng end time na local, basta't taga-labas. Magtatanong ka, halimbawa, in end time, ilang version ang 78th week of Daniel? 70 weeks of Daniel, di ba? 3? May halos pang-4 pa. Alam niyo na ba yan? Interviewin niya. Kahit may sarili ka ng alam dito. Maitetest mo yung tinuturo ng pastor mo rito kung totoo doon sa tinuturo nila. Nagpapatunay ka, hindi para makipag-away, makipag-debate, kundi para matuto ka. Amen. Lalong makita mo kung ano yung position mo, you are standing in a sinking ground. Solid ground ba yung tinuturo ng pastor mo? O, di ba? Pastor, yung 2 to 3 hanggang 4, hukom. Kaya nahukukas ko. Okay. Pero sa schedule, yung 2 to 3, ito ay dapat dito by reckoning. Kaya nang ginawa ko kay Reckoning, okay. re-reckoning. Anong nagawa niya sa bahay? Isang linggo, puro ang cellphone. Wordly ang pinapanood. Tama, mali? Tama. Hindi mo binigyan ng programa, kaya ganun ang ginagawa nila. Tapos sisisihin mo. Puro ka na lang worldly music, puro ka na lang panood ng Korean telenovela. Wala kang binigyan ng programa. Siyempre, mas mabilis pag-alok ang demonyo eh. Amen. Realidad yan. Hindi na tayo magpekean dito. Dito sa 3 and 4, evaluation. Evaluate mo na. Ano nangyari? Pwede na kayo magpayo. Ano ang hindi mo nagagawa, Sister Nicole? Nakasampu ko ako ng EA1 sa umaga, tanghali, hapon. Tama yan. Ang ganda. Pero in 2A po, in 2A, wala ayaw kong interviewin si David. Ayaw kong interviewin si Ituloy mo. Huwag mong kandilihin yung laman mo. Magtanong ka kay David para magsaliksik din si David, yung kapatiran natin. Amen. Dito sa loob ng church, hindi kayo nag-uusap tungkol sa pinag-aralan nyo. Amen. Isipin mo kapatiran mo, hindi kayo nagkakaintindihan sa aral o wala kayong pakialam sa aral sa loob ng church. Kaya may interview sa kapatiran. Amen ba? Amen. Kapwa yung people. Yes. At magtatanong kayo, halimbawa sa mga elder, sa mga pastor. Pastor, ano ba pagkaintindi nyo rito sa sa Communion 2018? Yung pastor, kahit by time nalilimutan niya, mapipilitan siyang mag-review kasi sasagutin ka niya. Nakita nyo? Hindi lahat ng pagkakataon yung memoryado o alam niya ng pastor at malaking tulong yan sa elder na ma-review nila yung bagay na medyo nalilimutan na nila. Ganyan ang tulungan sa church, hindi porque pastor na sila ay kumpleto na sila. Yes. Tulong kayo. So nauubos. Dito sa AA 2A, ito yung kapatiran. Kapatiran. Sulat nyo ha. I-simplify ko lang. Ito kapatiran, number 1 ay ang people. Mga nanay. Elder. Pastor. Brother Francis. Ang huli, sabi sa Brother Francis. Tama. Ang huli nating interviewin si Brother Francis. Brother Francis may tinuro sa akin na ang pangalan daw talaga ng Diyos ay Yahweh. Hindi raw Jesus. Hindi raw pwedeng gamitin yung Jesus kasi yan daw ay paganismong pangalan. Dapat daw Yahweh, Hebrew lang. O di sasagutin ka, o di ba? Napatunay, kaya mo na sagutin ngayon yung kausap mo. Amen. Okay. So dito, elder at saka si Brother F. ang huli. Hindi siya una. Dito, ubusin muna yung lahat ng kapatiran, yung people at night elder. Okay. Sa EA 2B, Bible study. actually, halos pareho lang ito. Ang kaibahan lang nito, yung mga maiinit na tagalabas. Halimbawa, magbigay ka kayo ng sample ng maiinit. Halimbawa, sige, magbigay kayo ng mainit ng tagalabas.
Simon. Simon, mainit na tagalabas. Simon, yung mga Christos na active sa Giant. So walang pilihan. Pwedeng mainit na Katoliko. Ang pinaglalaban lang niya si Maria. Ang pinaglalaban lang niya Eucharist. Akala niyo ba kaya ng isang... Pinaglalaban niya yung transubstantiation na literal na nagiging laman ni Kristo, yung ostya. Kaya niyo na ba sagutin yan? Kailangan ma-set up ka doon sa maiinit na Katoliko, yung mga Catholic faith dependent. Makikipag-sharing ka sa kanila, magpapaturo. Then, kukunin mo yung tracts natin, ipapakita mo sa kanila ng mahinahon, maayos, kung ano yung tamang sagot sa Bible. Mauubusan yung tagalabas, mainit. Number 2, mainit. Pwede yung mga denominasyon. Nakita nyo kung paano yung mga, sino nakamit na rito ng mga Jesus Miracle Crusade? Pakita sa mga. Jesus Miracle Crusade, JMC, yung kay Almeda. Mga oneness na UPC. Nakita nyo kung gaano manamit yan sila? Ascetic sila. Ang hahaba ng buhok. Kailangan dyan makasanay. Alam mo, isi-share lang nila sa'yo. Puro milagro, puro mahaba ng buhok, puro pananamit. Tama yan. Bakit tayo nagsusuot ng maiksing damit? Bakit tayo nagpapantalon? Bakit tayo nagpapagupit ng buhok? Kasi hindi natin nakukuha yung bagay na nakuha nila na tama sa Bible. Amen ba kayo? Yes. Kaya kailangan, yan yung ating mga nagiging kaibigan ng mga anak natin at member ng church. Ang sinasalita ko ay hindi perfecto ang pamilya ko, pero kailangan ituro ko ito para sabay-sabay tayo umabante. Nakita nyo? Hindi ito para humina kayo, kundi para lumakas. So dito sa tubig, maiinit sila kahit mababaw. At diyan magkakaroon ng barkada yung ating mga anak. Mainit, alam mo yung mga Pentecostal oneness? Pag umattend ka sa kanila, magkita kayo, in Jesus' name. Sa mga Anchor Bay, ganyan yan, di ba? In Jesus' name, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Sanay sila sa ganyan. Sa church ba natin mayroon nang gumagawa ng ganyan? Di ba? Wala. Hindi tayo nasanay. Kailangan makuha natin yung abot nila na totoo sa Bible, then unti-unti ipapakita natin yung mas tama kasi nakulong na lang sila sa ganyan eh. Halimbawa, ang JMC, gusto mo, inuman tayo ng lason. Kung sino mamatay, yun ang hindi totoong aral. Gusto mo, pabaril tayo pag kung sino tinablan, siya ang talo. Ganyan ang hamon nila. Hindi tungkol sa word. Diba? Supernatural lang ang panlaban nila. Ito hindi. Tungkol sa word of God ang ating ipinaglalaban. Hindi para makipag-away. Yung sabi ni Brother Eric kanina, debatista ako. Hindi naman siya nakikipag-debateng away. Yung biblical form of debate ang kanyang ginagawa. So huwag misinterpret yan ng iba. Yung iba, ayaw nila ng debate kasi talagang hindi sila makasagot. Sasabi lang, masama ang debate. Walang debate sa Bible. Mayroon. Diyos nga ang gusto makipag-debate. Yes. Halika, sabi yung gano'n. Mag-reasoning tayo sa isa't isa. Diba? Ang ayaw ng Diyos, ay sinabi ni Pablo, yung makipagtaltalan ka. Nang walang kabuluhan. Nang walang kabuluhan. Pero yung makipagkapiralan ka, yan ang gusto ng Diyos. Amen. Ang focus niya nandun sa Word. Magtalo kayo, pagtalunan niyo ako kung sinong pinapakitaan ko sa inyo. So dito na ako matatapos. May sila kasi hindi ako maghahamon. Ang hiling ko dito, in the name of God, at Amen. lalo na sa inyong pastor, tumulong kayo. Right. Tingnan nyo, halimbawa, doon sa mga, ang layo-layo nung nagtagumpay ako ng konti. Halimbawa sa Quezon, naiwanan ko yung mga dapat gawin. So may mga natira, pagkamanti ko na ano. Kailangan ibigay mo yung programa para ma-maintenance sila kahit hindi mo napupuntahan. Right. Ngayon, since may programa tayo ng logistics, so Mr. David Padon, kailangan makipag-communicate ka dito Kay sa Simon. meeting natin. Ito pala hiling ko ha. Tuwing Martes, set na lang ang oras, obligadong umattend siya. Kung nandiyan ka, okay. Si Pastor Padon, ako, si Simon, in with your name sa position mo. Tapos si Pastor Lito, magkakaroon ng pag-ano tungkol dito sa logistics. Mahalaga to. Kasi kung ano yung kulang mo rito, magpapaalalahan, tapos kukuha tayo ng ibang tao na magpapaalala rin. Pero primarily, ang kailangan gamitin yung mga nandito. May pakialam sila doon sa mga ihatid sundo mong yan. Yes po. Eh, sa kakwenta, kung umuubos ka na rin ng mga 30-50 mil, mayroon na eh. Sa gasolina, abala eh, pagod.
Tapos, ganun lang, wala. Biglang nawala na. So, kailangan mayroong day-to-day reckoning. May day-to-day na program ang ginagawa sila, sinisikip mo na lang. Astor, di ba naniniwala ko kung nagtrabaho ka sa kumpanya? Araw-araw, binabalanse kung ilan ang production sa isang kumpanya. Hindi pa babayan ng isang taon na, bahala kayo kung may nagawa kayo o wala. Nililista yan kung may quota ka. Halimbawa, kailangan 500 magawa niya. Pag nag-499, galit ang supervisor. Dapat 501, paakyat, pataas ng pataas. Amen. Sa mga mahigpit na kumpanya, pag kumita ng 10 milyon ng kumpanya nila, ang target nila is 15 milyon, galit ang CEO. Di ba? Sa mga eskwelahan na mahigpit, pag ang grade mo ay palaging 3 o 2.5 lang, ang target dapat 1.5, galit yan. Dito sa spiritual, mas ganyan. Ito, walang iniwan kahit isang bata. Napansin nyo yan? Amen. Pero nagkabali sila. Ano nangyari? Pag panahon na ng Joshua at ni Caleb, 2 pamilya na lang. Huwag na natin ulitin yan. Payag ba kayong 2 pamilya lang ang masarap dito? Hindi. O diba? O, hindi ka tunay na kapatiran kung ganyan ka. So ito ay aking ibibilin sa inyo. Higpitan mo to, Simon. Beverly. Ngayon ni Enoch, trabaho nyo to. Si Patrick, Pastor. O, nakita ko si Brother Patrick. Alam mo, binusukuri kita, Brother Patrick, sa pangalan ng Panginoon. Tahimik ka lang, pero kita ko paano siya yung post, scribe post, kompleto siya lagi. Nangungopia po. O di ba? Okay lang. Walang problema. Kaya naman yung dagdagan eh. Kahit pangopya. Keep sa trabaho. Oo, sige. Pero ito, sige. Pastor, kailangan namin ng session kasi si Beverly Ino, si Patrick ni... Babalik ako sa ibang alam. Mamotor na lang. Pagka may ano kayo, Pastor, sila Pastor. So dito, Brother Simon, primarily, ang unang gagawa nito, ikaw. Yes. Hindi ka mag-uutos ng hindi mo nakukumpleto to. Isabay mo sila. Yan na. Magkaroon kayo ng competition. Kompleto ka. Ito ay tinatawag dito, pagalingan, competition, contest sa pangalan ng Panginoon to. Pataasan kayo ng grade sa Diyos. Lagi na lang nakala. Hindi ko sinasabi ito na ano lang, kundi ito ay hamon para kayo ay lumago lahat. Paano maglalabas ng mas malalim na revelation? Kanina alam mo, hirap na hirap yung preacher eh, ramdam ko eh. Binabatak niya na bumaba, abutin doon sa mas mababa, gusto pa niya maglalim. Natatawa, kaya kayo po ko eh. Hindi na sanay magturo ng gano'n. O, di ba? So dito, lahat tayo aabot sa kapunuan, basta't magtulungan lang. Yan ang hilig ko sa inyo. Amen. Ang pagpunta kong ito, inaasahan ko sa mga susunod na araw, lalo pa ng brother sa inyo, kompleto ay MMEA mo ha. Huwag kang pumayag na itong mga pinsan mo ay hindi rin makagawa. Yes. Si Nika. Oh, Nika ha, ikaw, Niki. Ikaw, Nika. Huwag kang kontra ng kontra ha. Pag sinabihan ka, sumunod ka. Sige. So, yan lang. Salamat sa inyo. O, sa inyo mga PXCM, ganoon din.